Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon ang pahayag ni ex-Senator Trillanes tungkol sa labanan sa 2028. Naghahanda na siya ngayon. Sino bang kandidato niya? Ito sa Facebook reel posted by Dienes Amoricania. For sure, I will be participating doon sa preparations para sa presidential candidate of our choice. No? Kasi napaka-importante ito para sa ating bayan. Kaya kailangan makilahok tayo. Simula pa lang para siguradong handang-handa pagdating ng panahon. Ngayon kung sino yung presidential candidate na yun, sa ngayon sinusuri pa. At, pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Hontiveros. Wow! 28, for sure I will be participating doon sa preparations para sa presidential candidate of our choice. No? Kasi napaka-importante ito para sa ating bayan. Kaya kailangan makilahok tayo. Simula pa lang para siguradong handang-handa pagdating ng panahon. Ngayon kung sino yung presidential candidate na yun, sa ngayon sinusuri pa. At pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Hontiveros. 28. Okay. So, klaro na, no? Ang kandidato ni Mr. Trillanes, Risa Hontiveros. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments bago to natin pulsuhan. Fritz Cobrado, kilala ko ito, bishop ito. Hoy, Trililing, look at the comment section below. Majority anti-Risa, anti-Trililing, anti-Team BBM. Hindi kayo mananalo. John Nan Rosaluna, Mayor, di naman gani ka kadaog. Hindi daw nanalo kahit magka-mayor. Glenn Paroa, Barangay Captain, siguro basin makadaog ka. Pwede daw siyang manalo Barangay Captain. Rodolfo Bargayo, Sir, your time is end already. Wala ka na. Ang tingin kasi niya sa sarili niya is very relevant pa rin. There was a time na talagang sikat si Trillanes. Lalo na sa men and women in uniform. Kaya nga nanalo siya eh. Kasi symbol siya ng idealism nung una. Nung nilalabanan niya yung kay Gloria Macapagal-Arroyo. Ayan, yung Oakwood Mutiny. So, ang pagkapanalo niya nung una, tinulungan siya ng leftist at, of course, men and women in uniform. Kaya nanalo siya. So, nung una, okay pa naman. But nung lantarang kinalaban niya ng Duterte, yun na. Nung una, gustong-gusto niya ang Duterte. Diba, nagmamakaawa siya na maging running mate siya ni Mayor Duterte noong 2016. Si Tatay Digong mismo nagkwento niyan. Sino ba yung Trillanes na? Ayoko. So, dahil inayawan siya ni Tatay Digong, na gustong-gusto niya noon, nung inayawan, wala na. Kinalaban niya na hanggang ngayon, kinakalaban niya ng Duterte. Ano ba yan? Nang dahil lang sa hindi ka napagbigyan na running mate, kakalabanin mo na. Ibig sabihin, believe ka nung una. Dahil gusto mo siyang makatandem. Ganyan po. So, akala niya, very relevant pa rin siya. Ilang beses na siyang tumakbong senador, palaging talo. Sinubukan niyang mayor, talo. Ngayon, tutulong pa daw. Sige, mas maganda. Tutulong siya. Okay, punta na tayo sa kandidato ng Dilawan o Kakamping. So, dalawa ang posible yan eh. BP Leni, ex-BP Leni, siya, I don't know, with Bam Aquino kung anong, siguro Bam Aquino pang vice president na lang yan. So, pag pipilian nila, I hope na mag-agree sila, sino ba, Leni or Risa? To me, mas maganda kung si Risa, mas madaling talunin. Si ex
VP Lenny, mas mahirap yon. Mas, sa tingin ko lang, opinion ko lang, mas malakas na kandidato nila si ex-VP Lenny dahil sulit pa ang kanyang following. Walang masyadong issue against kay Attorney Lenny except lang yung tinatawag siya na lutang. Dito sa Cayon-Tiveros, maraming issue. Kaya sige lang, mas maganda kung kasi nag-announce naman ng willingness si Senator Ontiveros tatakbo na presidente. Si VP Lenny parang wala, tahimik siya. Hindi ko mabasa kung anong most likelihood na tatakbo siya ulit. Ano sa tingin nyo? Tatakbo ba ulit si ex-VP Lenny? Hindi ko pa mabasa. So, sa pagpaglayan natin, Risa, kandidato ng kakamping. So, we have VP Sara. And then, sa LBM naman, we have Romualdez. So, 3 labanan na yan. Sino pa? May mga usbong pa. Okay. Meron ng survey na ginawa. I think Pulse Asia nag-survey. On a one-on-one fight sa presidency, kung si Raffy Tulfo ang makakalaban niya, may pag-asang Raffy Tulfo na tatalunin niya si VP Sara. But more than 2 candidates mananalo si VP Sara. Yun ang survey ng Pulse Asia. Sa ngayon, sa lahat ng mga surveys lumalabas, talaga malakas si VP Sara. Yung pinaka-latest survey, yung Tangerie. Although itong Tangerie is medyo bias kay Speaker Romualdez. Kaya lang, lumalabas, si VP Sara pa rin ang nangunguna, 29%. And then, 21% si VP Lenny. Kaya dito malakas. Very consistent si ex-VP Lenny. Malakas siya. Although hindi pa niya makaya si VP Sara. Pangatlo si Bongo, 15%. Pang-apat si Raffy Tulfo, 11%. Pang-lima lang si Romualdez, 6%. Dito nakakapagtaka, bakit biglang umangat ang rating ni Speaker Romualdez? Dati-dati 1% lang. Baka ito na, mind conditioning na sa mga susunod na surveys ng Tangerie, magiging 10% na, 15% hanggang palabasin nila na malakas si Speaker Romualdez. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. Karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon mo na niyang itsura sa unang balay ni Angkol ngilang ipuy-an karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gyud siya. Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na migsin kay nakakuha na mi sa among balay nga buslot na. Labaw na sa nagtabang sa amoa. Dagan salamat kay nakuan kami. Nasolbad mi sa among mga problema sa among panimalay.
Nga nakuha na mong kuan atop, sulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay? 20 na nakapin katuig among balay. 20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid, so karon pa magtukod og bagong balay. Oo. Ay sige, salamat.